Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong inilabas na pahayag po ni Attorney Levy Baligod. Hindi po ba? Grabe po kasing ginawang panghamak at minaliit po ang pagiging sundalo at na ex-marine o ex-soldiers ng 18 po nating mga ex-soldiers ni Rapi Tulfo. At sinasabi pa itong mga kargador para po ang pagiging sundalo at marines ay napakaliit at masyado niya po itong nilait. Ginawa pang mga kargador, hindi po ba? Kaya naglabas po ng pahayag si Attorney Baligod tungkol po rito sa mga marines. Kung paano po ito nirerespeto mismo ng dating namayapang senador na si Nene Pimentel at ginawaran pa ito ng papuri at parangal, mga kababayan. Hindi po katulad ng isang broadcaster. Anong klase po bang pagkatao meron ang isang Rapi Tulfo? Ikumpara mo sa mga bayani na mga sundalo natin, mga marines. Hindi po ba? Ito po, basahin po natin. Ito pong sinabi po ni Attorney Baligod. Mga kababayan, yan po, umpisahan po natin sa taas. Mga kababayan, basahin ko po. Corporal Walter Manansala, Philippine Marines, FRCB, Port Bonifacio, Makati City. Ano pa po? Si Mangkanor, appreciation letter, dating Senate President Nene Pimentel sa isang miyembro ng Brave 18. Kalakip ng post ng isang liham na may petsang Mayo 31 year 2000 o mga 26 years ago mga kabayan na pirmado ni noong dating senador Nene Pimentel at ipinadala kay Corporal Walter Manansala ng Philippine Marine. Sa liham nagpahayag si Pimentel ng paghanga at pagpapasalamat sa ipinakitang katapangan ng Marines sa labanan sa Mindanao. Anong say mo, Rapi Tulfo? Attorney Levy Baligod. Nakita niyo po, may appreciation ang senador na dating Senate President at namayapa na si Nene Pimentel, na tatay ni Coco Pimentel, na nagpakatuta na yung anak nagpakatuta na umano yung anak sa Marcos. Hindi kaya? Nakita nyo po, nirerespeto po ng senador nung araw, kahit po ng Senate President na si Nene Pimentel nung year 2000, May 31, mga kababayan, ay nirerespeto at hinahangaan po ang Marines katulad po ni Corporal Walter Manansala. Pero ngayon, ano po ang ginagawa na isang senador na broadcaster? Mga kababayan, hinahamak at ginagawa po itong kargador. Mga kababayan, ito pong Marines na 12 o sinasabing mga ex-soldiers, nagsasabi lang po ito ng katotohanan na pinagagawa po ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Ibinunyag lang nila ang pinagagawang nakawan sa ating bansa. Mga nakabarong, naka-Amerikana, naka-Pilipinyana ang magnanakaw sa ating bansa. Pero yung mga magnanakaw pa ang makakapal lang mga pagbumuka. Hindi po ba? Ito pa po. Tingnan po natin kung anong klase naman po si Erwin Tulfo, mga kababayan. Ito po, tingnan po natin yung mga karakas ni Erwin Tulfo. Katulad po nito, meron pala siyang dating asawa. Ito po, pakinggan po natin yung kanyang dating asawa. Yung unang asawa niya. Ano po ang karakas ni Erwin Tulfo? 2 beses ka raw Si raw ni Lisel, humingi siya ng pera kay Rafi. Ang sabi raw ni Rafi, wala siyang pera dahil kababayad lang niyang tuition ng anak niya. Si Randy. Anak niya rin ho kay anak niya rin ho kay Rafi Tulfo itong May anak siya kay Rafi Tulfo, si Lisel. So ngayon, sabi ko kay
Sabi ko kay Glendy, napakawala Kita niyo po, napakawalang yan tatay pala. Hindi sumusuporta sa anak. Yung anak niya, mga kababayan, nakita niyo po itong tao na ito, hindi pala sumusuporta sa anak. Pero yung isang anak naman, mga kababayan, yung isang anak naman, ito naman yung trabaho yata ng isang anak. Tingnan nga natin yung isang anak. Kung ano po trabaho, mga kababayan. Tingnan nga natin yung isang anak. Merong anak na galante eh. Ito po. Yung isang anak hindi sinusuportahan. Pero yung isang anak naman, grabe. $42,605 sa isang gabi lang, sa isang bar lang. Then another night, ang binayaran dyan ay $73,000. Ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante ng mga gastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend ko sa akin. Ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. Grabe, no? At ito ay naganap noong December pa ng 2020. Isang gabi lang, 6.6 million. Isang gabi sa bar. Ito pong anak ni Rapi Tulfo na congressman ng Quezon City. Pero yung isang anak naman niya na panganay, hindi po sinuportahan, walang tulong na naibigay. Ito pa po, tingnan pa po natin mga kabayan. Tingnan pa natin. Meron pa eh. Tapos ngayon, kung siya'y manlait, kung manlait siya sa mga Marines, akala mo kay tinu-tino niyang politiko, mga kabayan. Akala mo kay tinu-tino. Ito pa po. Pakinggan po natin itong dating asawa ni Tulfo, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin siya. Huwag mong ilagay sa isip mo dahil nakakatulong ka, ay parang Diyos ka na dito sa lupa. Mayabang ka. Ang taas ng lipad mo. Ni anak mo, pinabayaan mo dahil sa pangarap mo. Sana, kung talagang gusto mong tumulong, tulungan mo lahat. Huwag kang pipili na yung kung sino mataas na rating ang makukuha mo para kumita. Hindi naman fair yun sa mga tao na nakapila sa studio mo para lang humingi ng tulong. Bigyan, bawat isa, nakapila sila, bawat isa tanungin mo kung anong kailangan ng isa, kung ano lang maliit na bagay na yan, ibigay mo yung tulong mo. Pagkatapos, or lalagpasan mo lang siya, pupunta ka sa number 5 kaysa number 1 dahil yung number 5, mataas ang rating na makukuha mo. Alam ko, kilala naman kita. Siguro yung kilala ko Rapi Tulfo noon, many years ago, hindi naman siguro siya totally na masama, di ba? Dahil marami ka naman natutulungan. At natutuwa ako, marami ka natutulungan. Pero, ang tanong ko pa rin sa iyo, ang dami mong natulungan, bakit pinabayaan mo ang anak mo? Bakit ang anak mo na isang legitimate na anak, hinayaan mo siya magtusa? Para saan? Ang dami mong mga sinasabi na hindi totoo. Ang dami kong mga napatunayan na na sinungaling ka. Tapos, sa bagay, di na ako magtataka doon dahil katulad na sabi ko, yung kasalanan mo sa amin, kung lumapit ka lang sa akin, humingi ka ng tawad, apology. Dahil totoo naman na ikaw may kasalanan eh. Hindi ako ang nag-iwan sa iyo, ikaw ang nag-iwan sa akin. Hindi ako ang unang nag-asawa, ikaw ang unang nag-asawa. Hindi kita pinuspunta sa Amerika. Decision mo yan para pakasalan si senador niya. Kaya, aminin mo ang kasalanan mo. Huwag mong ibalik sa ibang tao ang kasalanan mo na hindi naman totoo. Dahil, pag pinatuan mo ng isa pang pagkakamali, kasi nangalingan ang mga sinungaling ang ginawa mo, ano ka? Diba? Dahil tayo, walang maniniwala. Ako, mahirap ako, Rafi. Alam mo yan, galing ako sa mahirap. Pero may dignidad ako. Ang isang salita ko, mahalaga sa akin. Ang reputasyon ko, mahalaga sa akin. Kaya kung hihingi man ako sa iyo, kahit ang lahat ng kayamanan mo, kulang pa rin sa ginawa mo sa pambabastos sa amin, pambababoy sa pagkatao namin. Kaya kung gusto mong pumasok sa politika, manalo ka.
Magpakalalaki ka. Harapin mo ang problema mo. Huwag kang maggagawa ng after another na mga kasinungalingan dahil nahuhuli ka eh. Mabait nga lang mga tao, sasabihin sa'yo, nagpapalusot ka. Pero ang totoo, hindi ka nagpapalusot. Sinungaling kang talaga. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Napakasinungaling mo pala, Rapi Tulfo eh. Ayon sa iyong legit na dating asawa at pinabayaan mo ang legit mong anak. Mga kabayan, pinabayaan pala niya. Hindi niya sinuportahan. At ano po ang ginawa niya ng dati niya asawa? Mga kabayan, ito po, pakinggan po natin kung ano po ang ginawa sa kanya. Hinaghahain po ang dati niyang asawa dahil hindi po sila divorce. Ito pa po. Ng reklamong bigamy ang nagpakilalang asawa ni News 5 anchor Rafi Tulfo. Isinampa ni Juliet Nakpilikop sa Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo. Ayon sa kanya, ikinasal sila ni Tulfo noong 1982 sa Kapas, Tarlac. 3 buwan daw siyang buntis nang iwan siya ni Tulfo matapos silang magtalo. Sinubukan daw niyang hanapin si Tulfo pero hindi niya matunton kaya inakala niyang patay na siya. Nalaman na lang daw niyang sikat na broadcaster at ikinasal na sa iba kahit hindi pa napapawalang bisa ang kanilang kasal. Ang file po naming kaso ay bigamy laban kay Rafael Teshiva Tulfo. Okay? Gusto ko lang hong linawin, pinafile po ito ng kliyente ko para hindi ho para sa kanya. Para po doon sa kanyang anak na pagkatagal-tagal nang hindi man lang na itinago sa publiko. Okay? Na hindi man lang ipinakilala. Ifinail po ito ng aking kliyente para po sa publiko para malaman yung katotohanan tungkol kay Rafi Tulfo. At siya po ay miyembro ng media, tagataguyod ng katotohanan, pero itong katotohanan na ito ay itinago po niya. Sa isang payag naman, sinabi ni Rafi Tulfo na kasal na sa isang banyaga si Likop. Binantaan din daw siya nitong sisirain ng kanyang pangalan kapag hindi nagbibigay ng 100 milyong piso si Rafi. Malinaw daw na pamba-blackmail at extortion ito. Yun ang katwiran ni Rafi Tulfo, mga kabayan. Katwiran niya. Pero, ano sabi ng asawa? Siya ang unang nag-asawa. Mga kabayan. Ibig sabihin, kasal sila sa Pilipinas. Alam naman po natin sa Pilipinas, walang divorce. Di po ba? Kahit mag-asawa ka sa Amerika, may asawa ka pa rin sa Pilipinas. Di po ba? Sa Pilipinas kasi, walang divorce. Annulment meron. Hindi pa naman sila anal. Di ba? Kaya, kasal pa rin sila. Kahit may asawa, dahil walang valid yung itong pinakasalan ni Tulfo sa Pilipinas. Dahil hindi pa naman po sila anal o hindi pa meron pang bisa ang kanilang kasal. Hindi po ba? Dahil wala naman pong divorce sa Pilipinas. Kaya nga po sinampahan siya ng bigamy. Hindi po ba? At yung sinasabi ni Tulfo na may asawa na raw po sa Amerika, itong dati niyang asawa. Pero ang sinasabi naman po ng dating asawa niya, siya ang unang nag-asawa. Hinahanap nga niya ito. Ang akala niya ay patay na, buhay pala. At ubod daw po na sinungaling si Tulfo. Napakasinungaling daw po, ayon sa dating asawa. Huwag na po natin banggitin ang pangalan ng dating asawa. Personal niya na yon. At yung anak na panganay, mga kababayan. Nakita nyo, may anak siyang panganay. Pinabayaan niya. Hindi man lang niya sinuportahan. Pati pag-aaral, hindi niya sinuportahan daw pag-aaral. Nung anak niyang panganay, babae. Babae rin, mga kababayan. Ibang klase, no? Pero ngayon, siya po ang karispe-respeto, kapita-pitagan, at napakalinis na politiko. Walang bahid. Walang bahid. At kung manlait sa mga soldiers, sa mga ex-marine, ginagawa niya pa itong mga kargador. Pero yung kanyang personal na pagkatao ay ubod pala ng sama ayon sa dati niyang asawa.
mga kababayan, asawa pa rin niya. Hindi pa naman po hindi pa naman po sila hiwalay. Hindi sila hiwalay sa batas, pero hiwalay na sila sa bahay. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, yan, sinampahan siya ng bigamy. Hindi natin alam kung tapos na po yung kaso na yan. Hindi natin alam kung ano na nangyari dyan. Pero ang sinasabi ng kanyang asawa, buntis pa lang siya, iniwanan na siya ni Rapi Tulfo. Iniwanan ni Rapi Tulfo dahil nag-away lang sila. Iniwanan na. Pinabayaan na. Hanggang sa nakarating ng Amerika, mga kababayan. Ang pinakamalupit, hindi niya ni-recognize. Hindi man lang niya ipinakilala yung panganay niyang anak sa kabila na siya ay broadcaster at politiko. Yun ang pinakamasakit. Yan po ang history ni Rapi Tulfo. May kaso at napakasamang tao ayon sa dating asawa. Ubod daw po ng sama at ubod daw po ng sinungaling ayon sa dating asawa. Ubod ng sinungaling ayon po sa dating asawa. Pero pagdating po sa Senado at isumbong mo kay Tulfo, akala mo kay tinutino ng pagkatao. Walang itinatagong baho si Tulfo. Yan po. Kailangan po pala dyan ay isumbong kay Tulfo. Di po ba galit na galit si Tulfo? Lalong-lalo yun sa kanyang programa. Pag meron pong inaapi at pinababaya ang mga anak, galit na galit siya sa mga magulang. Lalong-lalo pag hindi sinusuportahan ng magulang yung mga anak. Galit siya. Yung pala. Ganon din pala siya. Ganon din pala nangyari sa kanya. Inabandona niya ang kanyang first family at hindi niya sinuportahan ng kanyang anak. Unbelievable. Ngayon, hinihingan ka ng damage. Hindi pa nga sapat ang 100 million sa ginawa mong pahirap at parusa doon sa anak mo. Kulang pa yon sa dami ng pera at flood control issue. Kulang pa yon. Yung 100 million. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, si Rapi Tulfo. Yung sinasabi ni Attorney Levy Baligod, ikumpara mo, ang mga Marines nire-respeto, binibigyan ng parangal. Ngayon, merong isang senador, iinsultuhin to. At yung nang-iinsultong senador, isang damukal pala ang issue ng kanyang pagkatao. Napakasinungaling pala, di umano. At napakawalang iya daw, di umano, ayon mismo sa kanyang dating asawa. Maraming salamat po mga kabayan. At maraming salamat po kay Excuse me po. Maraming salamat po kay Attorney Baligod. Thank you po sa inyo, Attorney. At maraming salamat po sa ating mga ex-marine. Sana po ipagpatuloy niyo po yan at nang makamit po ng taong bayan ang katarungan sa mga pinagagawa po ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. At kasama po kayo sa aming mga panalangin. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, and share, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At God bless po sa inyo lahat. At muli po mga kababayan, maraming salamat po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.